Oh, welcome sa Usapang Basketball. Ako nga pa si Jonas. So pag-usapan naman natin yung Denver Nuggets down 0-2 against the Minnesota Timberwolves. Who would have thought, right? They're the defending champs. So yun. Tanong, makakabalik pa ba? Kaya pa ba kaya nilang makabalik? Kung isipin natin last year, nung isang taon nanalo sila ng NBA Championship. Try natin din yung mga nakalaban niya, nila. Denver Nuggets. Round 1 was yung kalaban nila ngayon, Minnesota Timberwolves. I think they won 4-1. Isa lang na naipanalo ng Minnesota Timberwolves around that time. Pero yung Timberwolves na yun, nung isang taon, they're struggling. Kasi kakarating pa lang ni Rudy Gobert. Hindi nila alam kung they're still trying to figure out yung adjustments. Play-in team yun yung Timberwolves. Naglaban ng play-in yung Timberwolves and Lakers. Nanalo yung Lakers. So tapos ngayon, kailangan naman manalo ng Timberwolves against the OKC Thunder, which they did. So pasok sila sa playoffs as a number 8 seed. It's number 1 ang number 1 ang Nuggets, number 2 alam ko, hindi ko nagkakamali, Memphis Grizzlies. So yun, they easily handled the struggling Timberwolves 4-1. Ito, balik tanaw lang to, Second round, it's a little bit of a challenge kasi Phoenix Suns naman kalaban nila. Devin Booker, KD, Kevin Durant, Chris Paul. So alam ko 4-1 din ata yun, 4-2. Hindi rin sila masyado nahirapan. Pero kakarating pa lang ni Kevin Durant din nun. So adjustment, ganyan. They had to trade all the important pieces just to get KD. Sila Michael Bridges, Cam Johnson ba yun? They had athletic 3-and-D guys. So 3-and-D yung kayang pumunta sa 3, tapos depensa on the other end. Yun ang nawala sa Phoenix Suns mga panahon na yun. Mga players na magaling dumepensa. Nawala nila dahil sa trade kay Kevin Durant. So yun. Third round or Western Conference Finals, sino bang kalaban nila? Yung play-in Lakers. Alam ko yung mga panahon na yun, tinrade nila si Russell Westbrook in the middle of the season to the Clippers. Ayun, so sweep yun. Sweep. Props to the Lakers for making it through the Western Conference Finals, pero na-sweep sila. So kung isipin natin last year through the Western Conference Finals, yung mga nakalaban ng Denver Nuggets, parang wala masyadong challenge, kumbaga. Kinalaban nila mga play-in teams. Tapos Phoenix Suns na medyo bago pa lang, wala pa masyadong chemistry. So, sila, tatagal na magkakasama ng mga yan. Denver Nuggets. Diba? Ilang playoffs na, sunod. Natatalo ng Warriors, natatalo ng Lakers nung huli, diba, nung mga nakaraan. So matagal na sila. Jamal Murray at si Nikola Jokic, Tapos NBA Finals, diba? Sino nakalaban nila sa championship? Miami Heat. Ano ba Miami Heat nung isang taon? Number 8 seed. Play-in team sila. Tinalo nila yung number 1. Lahat ng iharap mo sa kanila, tinalo nila.
Props to Eric Spoelstra, Jimmy Butler, tapos yung mga role players nila nag-step up during the playoffs. Pero kung itatapat mo sa Denver, wala, no match pa rin. Although merong mga close games sa mga panahon na yun, pero tumitiklop sila sa huli. Ngayong season na to, ang napansin ko sa Denver Nuggets, na pinapanood ko sila season kahit na kung napansin nyo na ito, kalaban nila yung Lakers na first round. They tend to relax, first half. Tapos third and fourth quarter, dun sila alam mo yun, step on a higher gear or parang seryosohin, parang ganun. Nananalo sila. Nananalo naman sila. Naalala ko pa nga sa Warriors panood ko yan real time. Hinabol nila 5 minutes ata, lamang na 16 o 15 na Warriors, nahabol. Pero yun ang parang naging habit ng Denver Nuggets ngayong season na to. Lagi silang nagre-relax sa first half. Ngayon, naaalala ko yung mga panahon na nananalo sila yung Warriors dati. Nananalo sila. Medyo nagsastruggle sila sa season. Ang laging bukang bibig ni na Steph Curry, ni Steve Kerr, kapag nagsastruggle sila, tsaka yung patapos na yung season, kailangan nila step up na, is they don't want to develop bad habits. Yung sinasabi ng bad habits, yung puro turnover, nagre-relax, ganyan. Kasi pagdating ng playoffs, baka yun din yung gawin nila. Kaya yung mga yan, yung mga panahon ng mga Warriors, doon sila nagpupush talaga sila at the end of the season, natanggalin na yung mga masasamang habits nila during the season. Yun napansin ko sa Nuggets ngayon. Siguro championship hangover, hindi rin natin alam, or personnel, nawalan sila ng mga players, may mga bago, pero nagre-relax sila ng first half. Ganyan din ginagawa nila yung regular season And you can also argue na 3 of the 4 games against the Lakers, they were close. Panalo nila, tatlong panalo nila. Those are close games. Game 1, lamang ang Lakers. First half. Game 2, tapos sumabol yung Nuggets ng huli, diba? Yung mga turnover nila ng fourth quarter, hindi nakascore si Davis ng fourth quarter, nahabol ng Nuggets. Game 2, tinambakan nila ng 20 ng Lakers, diba? Tapos kailangan silang talunin Jamal Murray ng buzzer beater jump shot, diba? It could have gone either way. Game 3, yun yung convincing na panalo ng Nuggets. Yun talaga. Although close games pa rin siya, pero nung fourth quarter talagang kumawala yung Nuggets. Yun yung panalo na naisip ko na ito lang pinaka-convincing na panalo na Nuggets. Game 4, panalo Lakers, di ba? Game 5, same, lumalamang na naman ng Lakers, tapos nung huli, di ba, medyo nakahabol na naman yung Nuggets, tapos game winning shot ni Jamal Murray. So it could have gone either way. Alam mo yun, kung nakuha ng Lakers yung dalawang panalo doon, sabihin na natin, edi iba yung pinag-uusapan natin yun. Di ba? Kaya lang doon mo makikita, bakit every first half lagi silang nalalamang, tapos tingnan natin kung mahabol natin second. So, yun yung sinasabi ng bad habits na develop na, hindi na bago. Na feeling ko, ngayon sila nahihirapan mag-adjust. Sabi nga dati, lagi ko na, pasensya ako, lagi ko binabangkit yung Warriors kasi lagi ko sila pinapanood dati. Ito lang, kasi Warriors lagi palabas dito sa amin lagi nationally televised Warriors, Lakers. Lagi pinapanood. Kapag malapit na yung playoffs, tinatanggal na nila yung bad habits. Fortunately for the Denver Nuggets, hindi. Kaya ito yung first
time nila na matcha-challenge talaga. Compared to last year, na puro play-in team yung na kalaban nila. Ilan ba na kalaban yung play-in team? 1, 2, 3. Tama. 3 play-in team sa playoffs ang nakalaban ng Denver Nuggets last year. Isa lang hindi, which is the Phoenix Suns during the semifinals. Pero rest of the way, puro play-in teams. So ngayon, first time nila magkaroon ng problema o adversary o ano man yan, Minnesota Timberwolves. Sila yung lagi number 1. Most of the year, number 1 sila, number 2, number 1, number 2, ganyan. Naglalaro lang between those. Tapos natalo lang nung huli. Kaya sila naging number 3. First 2 home games, ganun na naman ang naging ng Nuggets. Lagi parang tinatamad first half. Kasi tinatry nila mag-step up sa second half. Ngayon, hindi na gumagana dito sa Minnesota Timberwolves. Bakit? Kasi mas mahaba to eh. Mas mahaba yung meron silang kaya nilang i-switch lahat. Tapos yung pinsan ni SJ, si Nickel Alexander Walker ba yun? Tapos si Jaden McDaniels. Mga halimaw sa depensa eh. So every time they switch, nakaka-depensa talaga. Si Jamal Murray walang magawa. First time nila na merong ganitong problema, for me, in my opinion, for the past 2 years, nahihirapan sila mag-adjust. Kasi, hindi sila, alam mo yun, nasanay sila sa nagre-relax. Ngayon, kaya pa ba nilang makabalik? Kaya pa, syempre. Kaya pa yan. Meron naman nakabalik sa mga ganyan dati, yung first 2 games na home court mo, natalo kayo. Basta meron kang player na superstar. Meron sila superstar ngayon, MVP. 3-time MVP, Nikola Jokic. Most notably sa mga on the top of my head na nakabalik sa O2 from first 2 losses from their home court is number 1, Hakeem Olajuwon. During the 90s, yung nagretiro si Michael Jordan. Nanalo sila championship noon. Pero they lost the first 2 games at home. Isa pa, Phoenix Suns during also the 90s. Ito naman si Charles Barkley. For me, the top 2 power forward of all time. Si Charles Barkley. Down 0-2, and then they lost the first 2 home games, tapos nakabawi sila, nanalo series na yun. So kaya, ang common denominator is meron ka superstar dapat, which the Denver Nuggets has in Nikola Jokic. So meron din siya na duo si Jamal Murray. Although medyo injury down natin, pero sa tingin ko, kaya pa ba nila makabalik? In my own personal opinion, hindi na. Bakit? Kasi naka-develop sila ng bad habits eh. Nung season. Nakita nyo sa Lakers eh. Kung sa Lakers, nakita mo, game, yung per game, nagbabago yung laro nila. Maniniwala ka pa eh. Pero hindi eh. Ganun yung laro nila, hindi nagbago. 'Di ba? Parang relax first half, kakamada na second half, game 2, game 3, ganun lahat eh. Hindi nagbabago. Kasi ganun din lang ginawa nila ng regular season. So yun lang. Para sa akin, hindi na nila kaya. Lalo na pagbalik ni Defensive Player of the Year, Rudy Gobert. Nahihirapan lalo. Tapos, kailangan nilang talunin yung Timberwolves ng 4 na beses sa loob ng 6 na laro. 4 na beses sa loob ng 5 laro. Nako,
Kaya ba nila yun? Hindi natin alam. Diba? Tama ba? 4 na beses. Tama, 4 na beses sa 5 laro. Kaya ba nila yun? Hindi. Para sa akin, hindi. That's my own opinion. Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig. Kung may rant man o ano. Salamat. Ito nga pala si Jonas again from Usapang Basketball. Peace.